Sige, let's proceed sa ating training ngayong gabi. So, introduce ko na yung ating makakasama ngayong gabi. So, makakasama natin ngayong gabi is isa lang naman sa mga inspirasyon ng ating community ng mga coaches and yung mga nagsisimula din kasi yung person na to is siya yung dating kagaya nyo. Kagaya nyo na lagi every week uma-attend. No? Kahit yung mga unang buwan, di ko alam kung unang buwan lang or ilang months din siyang talagang training pero hindi pa niya nararamdaman yung results. Pero kahit ganon, pinatunayan niya na once naging consistent ka, no? Once naging matatag yung loob mo, yung pananampalataya mo, no? Number one kay Lord, sa sarili mo, paniniwala sa sarili mo, kayang-kaya mo. Diba? Sabi nga ng kanta ng Clicknamics, kung kaya nila, type mo dyan sa chat. Kaya, kaya ko rin. Kaya ko rin. Ayan, gusto ko yon. Kaya ko rin. Binago yung lyrics, no? So, to inspire, kaya nyo rin. Kaya mo rin. So, gusto ko na sabihin nyo, kaya ko rin. I-claim mo na kaya ko rin. Ayan. So, walang imposible. So, ngayon, welcome na natin yung ating makakasama ngayong gabi. Ayan. So, syempre, spotlight natin. Ayan. So, gusto ko na i-welcome nyo ng bonggang-bongga. I-welcome nyo, palakpakan dyan sa chat. Welcome, Coach Nel. Ayan. Welcome, Coach Nel. Ni Aisha, coach namin yan. Proud coach. Ang dami mo palang mga ano dito, coach, mga taga-subaybay. Ayan. Welcome, Coach Nel. Sige, go ahead. Yan. Thank you Iyon, so much. yan. Thank you so much sa napakagandang introduction. And hello, 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 mga click partners. Yan. Ayan, no? Anyway, sige, bigyan natin ng konting idea. Si Coach Nel, no? Isa siya sa mga laging uma-attend ng mga training natin. Lagi ko rin niya nakikita every time na meron tayong Marketing Monday. So, dito sa Clicknomics, gusto namin na to inspire you, to educate you, and matulungan talaga yung mga, especially sa mga nagsisimula, kahit bago o nagsimula na before, nag-fail, gustong bumangon, gusto namin na makapagbigay din ng mga successful story sa inyo para to share. Kumbaga, kung ano yung mga pinagdaanan ng mga click partners natin, pwede nyo siyang gamitin as a inspiration or pwede nyo rin siyang gamitin as a lesson para hindi nyo na siya pagdaanan. So, yun yung pag-uusapan natin tonight. So, our topic for tonight, yung pinaka-main topic is from zero to hero. So, paano nagawa ni Coach Nel yung first step na ginawa niya para mag-succeed at mag-grow yung online business niya dito sa Clicknomics. Ayan. So, yun po yung ano natin. Yun yung ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Ayan. Sige. So, marami namang excited. Ayan, marami nang excited. Huwag na natin patagalin to. Masasabi mo ba, Coach Arnel, na kailangan mong maging expert or magaling dito sa Clicknomics para mag-grow yung online business mo? Ikaw ba is, nung nagsimula ka, is sobrang galing mo na nung pumasok ka dito sa Clicknomics or nagsimula ka lang kagaya ng mga other click partners natin na nagsisimula din? And Okay. welcome po, ano? And hindi ko na may iisa-isa lahat kasi napakaraming nagwe-welcome sa akin. And salamat po sa lahat, sa warm welcome, ano? And I'm so blessed and thankful sa inyong lahat. Kay Lord and lahat po ng mga click partners. And as I remember before, ganyan lang din ako dati. Umaattend lagi ng Zoom. Kahit yung resulta napakatagal mag-show up. And isa po ako sa talagang living proof na talagang pag talagang kasama mo si Lord and talagang sineryoso mo yung ginagawa nating business, talagang the future is bright kasama si Lord sa ating business. Ha? And yung tanong ni Coach Jay kanina, sino daw ba ako? So I'm Arnel de Guzman. Oh, they call me Coach Nel dito sa ating community. So I'm well known sa pagiging Coach Nel. Pero before, I'm just pretending na maging coach at wala pang result. And alam ng karamihan yan dito. And ang background ko po ay ECE graduate po ako. Electronics and Communication Engineering graduate. Bakit graduate? Hindi po kasi ako board passer. So meaning, semi-engineering by profession or engineer by profession. Although nakakahiyaman, hindi tayo nakapasa nung unang take ng board exam. So meaning, dun pa lang, meron na kagad disappointment sa buhay. Tama? And as you all know, talagang life will not always be perfect. Ika nga. So in spite of that, 2003 yan eh.
Nag-apply ako sa mga work, yan, hindi ako natanggap. Kaya meron akong talent sa mga computer and everything. So nag-start na lang po ako ng negosyo. Anong negosyo 'yon? Yung mga CD burn, yung mga MP3 download. Yung times kasi na yun, 2004, 2005 hanggang 2010, ang uso that time, CD burn. Tama? Sino dito yung dating nagpapaburn ng CD way back 2005? Familiar ba kayo doon? Yung wala pa nun yung masyadong mga MP3, tama? It's more on CD burn, di ba, pa-burn ka ng CD, 18 songs, 21 songs maximum sa isang CD, tama? And kumita rin po ako doon. So 2004 hanggang 2010. Kaya lang, as technology advances, alam niyo mangyayari, hihina yung negosyo mo. So nagkaroon na ng YouTube, mga video kay ano nangyayari? Wala na nagpapaburn ng CD. Humina yung negosyo ko. Tama. Yun nga lang, sabi nga ni Lord, pag may nawala, may ipapalit na mas maganda. So, may naging customer ako na nagpapaburn ng CD sa akin. Yung pala, taga ano pala siya, taga Motolite or yung Ramcar. Alam niyo yun, yung mga baterya ng sasakyan, ng motor, yung pangmatagalan, Motolite. Tama, mga Motolite Gold, Motolite Enduro and everything to power up our sasakyan and mga motors, no? Yan. Doon ako nagsimulang mapasok sa employment kasi nagkaroon na ako ng backer. Yun. So, ayaw ko man mapasok sa employment kasi nainis ako that time kasi hindi ako tinatanggap. Kasi lagi akong hinihinga ng experience. Eh, new graduate nga eh. Ba't mo ako hinahanapan ng experience, tama? So, yun. So, hindi ko rin alam na doon ako dadalhin ni Lord 2010. So, meron ako naging customer na taga-Ramcar nga. In short, naging empleyado ako. Tama? Nagamit ko rin yung tinapos ko. Ano trabaho ko doon? Assistant Electrical Project Estimator. Meaning, malayo din sa tinapos ko. Hindi po ako electrical engineer. Electronics and Communication, tama? Pero in spite of that, nakitaan ako ng galing. So, pinag-train ako ng 2 months sa electrical. So, luckily, nakaya ko rin yung work. Nagawa ko siya. So, Mhm. that was 2010 hanggang 2014. Kaya lang, in between that, may nag-invite sa akin sa networking. So, ayan, networker din po ako. Yung mga power-power na yan. Sino dito networker din? Type Type 1 sa power. chat. Type power. So, kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Isa rin po ako dating networker. Isa rin akong MLM na ano rin na practitioner or dati din galing sa nahubog sa multi-level marketing or networking Yes. So, yan. Na-workout ko rin siya 2 years kasi 3 years yun eh. 2012 hanggang 2015. Kaya lang, nung after ng 2 years, nag-resign ako sa Ramcar. Kasi bakit? Kumikita na ako sa networking na almost 250K na yun eh. Nung time na yun. Nag-resign ako. Kaya lang, sa pag-aakala mas magiging okay, hindi ganun ang nangyari. Nung nag-resign ako, mas nagkaroon ng problema. Ano naging problema? Pumasok yung mga black hack o yung tinatawag na nasa Lazada, Shopee, ang mura ng product. Tama? Mm. So, And, kumbaga Coach Nel, yung ginagawa mo before na networking is not working, hindi na nag-work. not working na. Instead Pero na, guys, no, walang ano doon, walang business model ang network marketing, multi-level marketing. It's a good business model. Siguro hindi lang talaga sakto sa ano mo sa kakayahan mo yung business model na yun kasi masasabi natin hindi naman lahat ng network marketing company is ina-adapt yung online business, yung pag-approach sa online and kagaya ng ginagawa natin dito sa Clicknomics. Tama ba Coach Nel? So tama. ano yung transition from traditional sabihin natin offline network marketer to online business owner ngayon? So Mm. ano na yung kaibahan nun? So mamaya tayo dun sa results, no. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa business model na ginagawa natin dito? Ang gusto ko kasi, hindi ko na mararanasan yung dating naranasan ko sa networking, no? I'm not saying na pangit ang networking. Kasi diyan ako nahubog, diyan nawala yung hiya ko. Diyan medyo kumapal yung mukha ko. Tama. Kasi tandaan natin, hindi rin kakapal yung bulsa natin pag hindi rin kumakapal yung mukha natin. Tama ba? Kasi magkaano kasi yan eh, magkaano yan eh, magkarugtong kasi yan eh. Kasi mahihiya sa yung blessing. Pag ikaw mismo nahihiya ka. Tama ba? Nahihiya kang i-share yung magandang balita. So, for me, Coach Jay, ang kaibahan is sobra talagang mas madali na. Sasabihin ng iba, bakit nahihirapan kami, Coach, kung madali? Kasi nga, hindi tayo nag-implement. Tama? Puro training lang. Hindi ina-apply yung
natututunan. Kaya nagiging mahirap siya. Ba't ko nasabing madali? Hindi ka na mag-iisip ng product mo. And kahit wala kang billions, kaya mo magsimula rito. Tama ba? Coach J, kahit wala kang billions eh. Kahit wala Yes. kang 100,000 and everything. And kahit wala kang mga taga-pack, taga-handle ng delivery. Ang hassle nun, pag lahat ikaw gagawa nun. Kaya yun yung nagustuhan ko dito. And maganda, meron pang community, yung mga coaches na willing tumulong and willing Tama. mag-guide. Yun nga Um, lang, hindi siya para sa lahat. Yung willing mag-guide. Kasi yung yes. iba kasi talaga, kahit merong willing mag-guide coach, ano pa rin eh, sobrang lahat inaasa lahat sa coach. Hindi kasi Hmm. magandang attitude yun. Kaya ang hirap din maging successful. Kahit Sige. down for you na lahat, meron na magagaling na coaches, community support. Pag ikaw wala ka ring initiative, mahihirapan ka rin magkaresulta. Yun yung Hmm, reality. Tama. okay. So, marami ka bang nababasa online or maybe mga kaibigan mo or mga kakilala mo na nagsasabi, friend or Nel, gusto kong magsimula ng business pero wala akong malaking kapital or wala akong puhunan. And isa sa mga business model na ginagawa natin is affiliate marketing. Tama, Coach Nel, no? So, Tama. yung affiliate marketing, gaano siya nakatulong sa you personally? And ngayon, paano mo na ngayon sineset kasi alam ko before, meron kang goal dun sa mga traditional business mo, other business mo, lahat naman tayo nung sinisimulan natin lahat ng mga ginagawa natin, lahat nagsisimula sa pagsiset ng goal. Pero ngayon, Coach Nel, ano yung nakikita mo in the next 3 to 5 years doing Clicknomics here in our community? Ano na yung parang nabibision mo in the next 3 to 5 years? Sa nakikita ko, dito ko mabibili yung ano ko eh. Yung first brand new car ko. Wow. And na maganda, kasi meron ako naging car. Kasi way back, bago kasi ako nag-Clicknomics, meron akong negosyo. Internet subscription business. Yung nagbebenta ng internet, nag-install ng mga internet sa bahay. Kaya lang, 2023, humina yung negosyo ko. Kasi competition, price war. Ibig sabihin, to cut the story short, bumaba yung collection. So, hindi ko na halos nababayaran yung monthly bills. Delikado na. Meaning palugi yung negosyo. Tama. Kaya nung nakita ko yung Clicknomics, kahit wala akong alam dito, sabi ko may mga coaches naman, may support naman, why not aralin ko siya kahit mahirap? Kasi magaling ako sa computer, oo, pero hindi ako magaling sa marketing and promotion. Aminado ako dun. Kaya nga ako nag-Clicknomics eh. Kasi alam kong tuturuan ko nila Coach Jay, Coach Edward, and lahat ng mga coaches dito. And hindi nga ako nabigo. Yun nga yung nangyari. Although matagal yung naging result. So, fast forward. So, 3 years to 5 years from now, gusto ko yung aking first brand new car dito ko mabili. No? Yung Three to seven-seater na five kotse. Mukhang mapapaaga, Coach Nel, ah. Mapaaga nga eh. Hopefully, mapaaga. Okay lang na mapaaga, no? Tama, mas Mas maganda. magandang blessings yun, Mas no? maganda. Actually. Yes, Ah, grabe, no? So, I believe bukod doon sa nakikita ko rin, I believe na marami ka pang may help and matutulungan na mga kababayan natin, especially na mga dating business owners na lugi or gustong magnegosyo. And isa yun sa mga maganda na ginagawa natin. Personally, hindi lang tayo yung natutulungan. Nagiging blessings din tayo sa ibang mga kababayan natin, sa ibang tao. And ang sarap nun sa pakiramdam. And nagustuhan ko yung mga sinabi mo kanina, Coach Nel, na dati, ano lang, ang alam mo is yung mga technical sa kung saan sa internet services nyo, traditional business, pero hindi ka marunong sa marketing. Gaano ka-importante yung tinatawag na, lagi ko itong naririnig sa mga, especially ayun, si Coach Anthony, nandyan din eh, yung sinasabi mm. niya na growth mindset. Gaano ka-importante yung growth mindset? Especially dito sa Clicknomics, yun yung number one na dapat meron kayo. And si Coach Nel, meron nun. Eh, mga other affiliates natin, nakikita ko rin. No? Dapat lahat tayo. Dapat ganun yung mindset natin. Tama. Gaano kahalaga yung Coach Nel, yung growth mindset para sa'yo? Sobrang halaga ng growth mindset. Kasi kung ikaw yung tipo na parang feeling mo, alam ko na yan, kasi yung alam ko na yan, nakadikit yan sa fixed mindset. Pag sinabing fixed mindset, yung feeling mo, ang galing-galing mo, para kang baso, punong-puno ng laman. Hindi ka na pwedeng lagyan ng bagong kaalaman and knowledge. Samantalang kung ikaw ay nasa growth mindset, willing ka lahat mag-adapt, willing ka lahat matutunan, and willing ka lahat gawin yung kailangan gawin para maging successful tayo dito sa ginagawa nating
negosyo sa Clicknomics, no? Napakahalaga nun. Kasi kung wala akong ganung coach, hindi ako aabot sa ganitong point na magiging 6-digit earner, 100K DLR achiever, Hong Kong Travel Incentive achiever, and everything na lahat ng mga incentive. Tinakot na, no? Hindi ako aabot sa ganung point na ma-achieve ko siya lahat. Kung ako may acne attitude, or alam ko na yan, si Mr. Know-It-All. So, hindi po ako ganun. Kasi gusto ko talagang mag-grow and gusto ko talagang matuto. And gusto kong makatulong pa sa marami pang mga tao na talagang willing talagang abutin yung pangarap nila. Yung mga seryoso lang po Kasi nga, hindi naman lahat talaga deserve ng time ng mga coaches, ng mga seryosong coaches na kagaya namin, kagaya ko, kagaya na Coach J, and lahat ng mga coaches Only sa mga seryoso lang po yun. Para sa mga meron ding growth mindset. Yan. Sabi ni Ricky, sana all mga coach. Ricky, you are a coach, no? Coaching is nagsisimula, hindi naman kahit nagsisimula yan sa bahay. May anak ka, nagsisimula yan sa school. Lahat ng ginagawa natin nagsisimula yun. And yun, sabi ni Coach Nel, no, sobrang halaga ng growth mindset. And growth mindset is hindi to one-time event. Isa po itong proseso na kung saan yung proseso na yun habang natututo tayo, nagle-learn tayo, di ba? Na-share natin yung mga natututunan natin tapos nade-develop din personally kung sino tayo. And yun yung maganda sa Clicknomics. Personal development po yun. Hindi lang yan labanan ng galing sa FB ads, hindi lang yan labanan ng galing pagdating sa pag-create ng content, bonus yon. Pero yung growth mindset is magbubunga yon, no? Dahil dun sa mindset na meron ka, dahil yung willingness mo na matuto. Makikita nyo yun sa mga coaches natin. One of the example is si Coach Nel nga. Yung mga other coaches natin, other affiliates dito na talaga namang um, ano na tuloy-tuloy na yung results nila. So, ngayon Coach Nel, no? So, nandun na yung growth mindset, no? Paano mo na ngayon, kasi right now, sige, pwede ka mag-share kung um, yung results mo okay lang naman, then yung journey mo, paano mo siya na-achieve. Pero ang pinaka-importante is, paano mo ginamit or paano mo ni-leverage yung super affiliate system ng Clicknomics para i-promote yung mga product and services natin. Sobrang ganda ng tanong. Kasi syempre nga, nagsimula ako sa mga trainings. So, nileverage ko talaga lahat yung system natin. So, kasama doon yung mga done for you trainings natin na daily training, Coach J. So, Monday to Friday, umaattend ako ng training. Although ngayon, meron akong activity implementation saka weekly mastermind sa team. So, I still do attending yung mga ganito. Kasi nga, we must always walk the talk. Kung wala naman tayong ginagawang mahalaga, attend pa rin tayo ng trainings kasi gagayahin tayo ng mga affiliates natin. Kung ikaw mismo hindi ka ma-attend ng training, what do you expect? Hindi rin sila attend ng training. And pag nangyari yon, hindi sila matututo. Pag hindi sila natuto, hindi sila makakapag-implement. Hindi sila makakapag-take action. Pag hindi nakapag-take action, hindi magkakaroon ng result. Yun. So, nileverage ko po lahat. Training natin, daily training, lahat ng mga tinuturo, ina-apply ko yan. Although, siyempre, pag ina-apply mo talaga, doon mo makikita, hindi lahat ng nag-work sa mga kumikita dito is mag-work din sa'yo exactly the way it is. You should refine based on what you know and at your own pace. Yun yung mahalaga. Kasi ang tinatanong ng iba, bakit ginagawa namin yan, hindi naman gumagana sa amin? Well, kanya-kanya po tayo ng galing. Mm-hmm. Sabi nga ni Lord, iba-iba yung binigay sa atin na gift. So maximize mo kung saan ka magaling. Di ba nga? Meron tayong beginner. Di ba sa beginner, daily posting, warm outreach, pag-create ng basic video, intermediate, paggawa ng content, then advanced Facebook ads, email marketing. So saan ka ba magaling doon? Hindi mo malalaman kung hindi mo lahat gagawin. Paunti-unti. Sabi nga, trust the process. So ganoon din po yung ginawa ko. Ginawa ko rin yung warm outreach. Although hindi ako swerte sa mga immediate connections ko. Di ba, Coach Jay? Hindi ako swerte sa warm outreach eh. So, ang ginawa ko, yung mas mahirap, mahihiyain ako, nag-content pa rin ako. Kasi yun Yeah. yung kailangan eh. Kasi nakikita ko, sila Coach Jay, nagko-content. Lahat ng mga kumikita ng malaki sa online, nagko-content. Bakit hindi ko gagawin kahit hindi ko siya ginagawa nung una pa lang? Kasi nga, di ba? Kailangan eh. So, kailangan labanan ko yung hiya ko. Tama? Ganun. Then, nagsimula ako mag-content. Then, dun ko naramdaman na talagang mas malaki talaga yung chance mo pagka talagang nagko-content ka. Tapos, kinonbahin mo pa sa personal branding at Facebook advertising. Sobrang laking leap.
doon ko mas naramdaman talaga na yung result, kaya talagang magtuloy-tuloy. Kahit maliit lang muna, every month, hanggang sa lumaki siya. Ganon yung ginawa ko dito. Kumbaga talaga lahat, ginamit ko talaga Coach J. Yung mga Yes. tinuturo mo, tinuturo ni Coach Edward, lahat. Closing follow-up ni Coach Angelo, personal development ni Da Josh, you name it, lahat ng mga coaches dito. Kinopya ko yung mga ano sa kanila, lahat ng pwede kong kopyahin. Kumukha na sinasabi ni Coach Anthony, kopyahin mo yung mga magagaling. 'Di ba? Tama. Hanggang lumabas yung totoong version mo na ikaw Yes. talaga. Kasi Yes. you will never be Coach Nell, we will never be Coach Jay. So, sabi nga Unique. ni Ricky, Coach Ricky, so kung gusto niyo talaga maging coach, dapat ngayon pa lang, kahit wala ka pang result, hindi po monetary result ang basihan para mag-ano ka, mag-stand up ka as a leader or maging coach. Kailangan ngayon pa lang, ginagawa mo na yung ginagawa namin. Nila Coach Jay, nila Coach Edward, and lahat Yeah. ng mga magagaling dito. Para sooner or later, ma-attract mo rin kung ano yung na-achieve namin and kung yung kaya namin gawin dito sa Clicknomics. I Yun. believe, no? Magandang ano yun, Coach Nel, yung sinabi mo na lahat yun is makakatulong yung i-model mo, yung mga nakarating na, mga successful na, and then yung mga tips na may mga strategy na itatry mo. Warm outreach, mga intermediate marketing natin. Pero hahanapin mo kasi kung saan ka talaga ano yung magpipit yung ano mo yung skill mo na Tama. madedevelop. Mhm. So, isa sa mga nade-develop dito sa Clicknomics is natuturuan natin yung mga click partners natin na i-build yung personal brand nila. Kasi sa iba, hindi yun ituturo. And personal branding, once you understand and apply it personally, lifetime mo na yung dadalhin. Baka nga after 10 years, 20 years, meron ka ng billboard. Meron ng mga malalaking company na lumalapit sa'yo kasi nga sobrang kilala ka na. Nakikita nyo yun? Tinuturo namin dito yung paano nyo i-build yung personal brand nyo. Paano kayo mag-a-add ng value sa maraming tao. Pero magsisimula yun personally sa sarili mo. You need to coach you, no? Coach mo yung sarili mo, no? Na maging disiplinado, 'di ba? Maging consistent. Then madali nang makakapag-coach ng ibang tao kapag ginagawa mo na 'yon. Ayan, tama ba? So, thank you Coach Nel sa mga tips na share mo para mag-grow. And siguro meron ako isang question. Ano yung one thing na meron dito sa Clicknomic system na nakatulong sa para mapabilis yung results mo dito sa Clicknomics? Meron ka bang favorite system or one thing na nagustuhan mo dito sa Clicknomics na minamaximize mo ngayon? Actually, lahat eh. Pero ang pinaka-the best talaga dito, meron ng panel na ano na siya, yung automated na yung panel mo. Yun nga Yeah. lang, hindi siya 100% po kasi sinasabi nung iba, done for you. Kaya nga done for you, dapat magpa-post lang kami, kikita na kami. Well, mali po yun. Pag ganun ka mag-isip dito, hindi ka kikita talaga dito ng maayos, no? Kasi ang system po natin, done for you po talaga yan. Pero hindi 100%. So, only 80 to 90% done for you. So, nasaan yung 10 hanggang 20%? Nasa atin po na affiliates. Yung po yung marketing and promotion. And kasama na doon yung paggawa ng content, daily posting, lahat yan, email marketing, Facebook ads, lahat yan, hand in hand, kailangan talaga subukan mo. Para sabi nga ni Coach Jay, malaman mo ano ba yung magpipit in sa'yo na strategy na combination, no? Para later on, di ba, ikaw naman yung nagsasalita dito, ikaw naman yung nagsasabi na kumikita ka na ng tuloy-tuloy, eh nagiging successful ka na rin. Sooner or later, no? Ganun lang Yes. yun. Hindi Yeah. kasi coach lagi kong binibigyan ng diin yung done for you. O sabihin nila, kala ko ba magpa-post na lang, mag-share na lang. Kasi narinig ko yun, sumasakit ako dun sa ganun no? So dapat kasi, naintindihan mo. Ano lang ba yung done for you at alin yung trabaho mo? Ang trabaho po natin, masterin ang marketing and promotion. So Yun. kasama po dun yung daily posting, Two words, no? Take note, no? marketing And promotion. and promotion. Yun ang Ah, kailangan nating masterin. And it involves so many things, no? Daily posting, pag-usap sa mga tao, pag-follow up, pag-close ng benta, no? Paggawa ng content, pag Facebook ads, marami yun. And hanapin mo kung saan ka magiging magaling and magiging effective. So yun po yung talagang tip, no? And yes, syempre, yes. huwag kalimutan si Lord sa ginagawa natin. Si Lord kasi Tama. ang magbibigay ng guidance, clarity, and wisdom. Kung ano yung mas tamang gawin, ano yung dapat sabihin, anong content yung magandang issue,
ano yung sasabihin sa mga taong kinakausap? Ipag-pray po natin yung lahat ng ginagawa din natin. Napakahalaga rin po nun. Kasi coach yun, wala rin ako nun. Kahit gaano ako kagaling, wala rin. Nahirapan din ako magka-result. Pero nung Tama. sinama ko si Lord sa buhay ko, yun. Nagsimula talagang yung resulta is magtuloy-tuloy. Sobrang gaan, sobrang dali, sobrang sarap gawin ng negosyo pagkasama natin si Lord. No? And wala nang Yes, sabi nga, si Lord yung number one business partner natin, 'di ba? So, yun, iba, walang nagko-coach sa akin, walang tumututok sa akin, walang nagga-guide anong ika-copy ko. Hindi talaga yun maibibigay kasi meron tayong business. Yung business na to is ginawa para sa inyo. So, Clicknomics is nag-provide ng mga training, mga coaches, community support and kagaya nito. Pero, but still, 90% no ng effort is manggagaling yun sa'yo. I-work out mo pa rin ang negosyo mo. Walang negosyo, wala akong negosyo na talagang 100% magsimula ka ng negosyo tapos after that hindi mo na siya i-work out. Walang ganon. So kailangan pa rin nating i-work out ang business natin. Okay? So importante 'yon, yung dapat alam natin sa sarili natin na meron tayong gagawin na part. And yun, tama yung sinabi ni Coach Nel, yung pag-ask ng guidance, wisdom, and gawing mong number one business partner si Lord sa buhay mo. Kasi nga, doon mo mapapatunayan na yung mga bagay na hindi mo alam, siya yung magbibigay nun. Siya yung magbibigay ng knowledge sa'yo, ng skill, ng wisdom sa'yo kung ano yung mga next na gagawin mo. As long as ginagawa natin yung part natin. Okay? So yun dapat yung tatandaan natin. So my next question, Coach Nel, mamaya may mga tanong ako, tinitake note ko, na may mga chat dyan. Sige, go ahead lang. Ipunin nyo lang yung tanong nyo. Tatanong natin si Coach Nel mamaya. Ayan, medyo may okay. enough time pa tayo. So next question, Coach Nel, paano mo na-build yung online presence mo? And bakit importante yung pag-build ng online presence? Okay? So yung nakikita ka sa social media, ayan, yung nakikita ka, yung hindi ka nagtatago. Bakit ano 'yan? Bakit mahalaga para sa iyo, Coach Nel? At paano siya nakatulong? Dati kasi, ayoko talaga mag-content. Kasi bakit? Introvert po ako eh. Hindi lang halata ngayon. Ano ba yung introvert, Coach Nel? Mahihiyain, mahihiyain. Mahihain. Hindi magsasalita pag hindi kinakausap. Same Tama? tayo, Coach. So, Dati, dati. sino dito mahihiyain? Sino dito yung mahihiyain? Type niyo dyan. Di ba? Hindi, Number two, di ba? simula ngayon, hindi na kayo mahihain. Ano na? Confident na. Confident na, Oo. yes. Hindi po mayabang, no? Confident lang. Confident na gawin yung mga dapat gawin para makatulong at maka-inspire sa maraming tao. Kasi dati kasi talaga, sa totoo lang, I was hit on the spot ni Coach Edward eh. Di ba, Coach Jay? Nung sa may tayo, sa may Caloocan, that was November 2, after po ng Undas, o nung November 1. So, naimbitahan ako as top affiliate, nasama ako sa mastermind sa Caloocan. So, I was hit on the spot sa teleprompter ni Coach Edward. Wala na akong lusot kundi mag-content. Kumbaga, iwas ako ng iwas. Nahiya ako eh. Kasi, grand mentor natin yun. Yung, Nel, mag-content ka. So, hindi po ako nagreklamo nung gabi na yun. Sabi ko, yes, coach. Unang-unang salang, Coach Jay, no? Content, no? Nabubulol, nauutal, ulit ng ulit. And, mind you, talagang tatawanan mo na lang yung mga pangyari na yun sa ngayon. Kasi tandaan natin, lahat talaga pagdadaanan mo yun. Di ba, Coach Jay? Kasi yung iba, ang totoong reason bakit ayaw mo mag-content, simple lang eh. Nahihiya ka sa mga sasabihin ng kakilala mo sa'yo. Nahihiya kang ma-judge ka, na trying hard ka, hindi ka naman para dyan eh, hindi mo kaya yan. Well, kung sila yung magpapakain sa'yo, sila yung magbibigay ng pangarap mo, makinig ka sa kanila. Tama ba? Mantra ng mga networker to eh. And sasabihin ko rin ngayon to sa inyo, no? Sa affiliate marketing, parehas lang din ang mantra halos. So, kung yun nagsasalita, mas successful pa sa'yo, and kayang ibigay yung pangangailangan mo sa buhay at ng family mo, well, makinig ka sa kanila. Pero kung ikaw pa rin ang gagawa nun para sa'yo, pakinggan mo yung sarili mo. Ikaw yung gumawa ng paraan. Gawin mo yung lahat para maibigay mo yung para sa family mo, sa sarili mo, no? Yung pag-content, hindi po yan talaga mahirap. Alam niyo kung yung pinakamahirap diyan? Yung unang step na magsimula ka lang, yun lang. And the rest is history na. Tandaan natin, yung unang shoot mo, hindi ka nga magaling, nabubulol ka, nahihiya ka, natatawa ka, and everything.
Mukha kang katawa-tawa, mukha kang robot. Normal yun. Nasabi ko na, normal po yun. Isa pa ulit, normal po yun. Coach Gino. Normal yun. And yung second time mo, third time, fourth time, fifth time, 10 times, pansinin mo, mas magaling ka sa mga previous mo. Ganyan lang yun. As you go on, as you repeat the process, magugulat ka. Kaya mo naman pala. Pinatagal mo pa. Ganyan din ako dati. Pinagtagal ko pa, kaya ko naman pala. Yung una lang pala ang mahirap. Yung mga susunod, madali na po. Yun lang. Yes, yes. Coach Nel, And ayun, siguro additional questions doon. Gaano nakakatulong yung pag ano pag-attract ng mga tamang customers at pag-build ng connection sa mga tao by showing up yourself online. sobrang halaga nun, Coach J, kasi nga unang-una, tandaan natin, pag ikaw affiliate ka, mapipilitan kang gamitin na lang yung ready-made marketing materials eh. Kasi Yeah. di ba meron tayo nun, tama? Meron tayo Yes. mga done for you images and videos. Lahat yon effective and lahat yun, kumita na lahat yun. It's just Yes. that, pag marami na tayong gumagamit, ano mangyayari? Tataas na yung ad cost mo, tama? And nahihirapan na rin si algorithm ni Meta na hanapin yung mga hinahanap mong benta or mga leads pag ginamit mo siya sa advertising. The only way para ma-counter that is to put yourself out there and i-brand mo yung sarili mo as authority sa ginagawa mo na someone na makakatulong sa mga tao. Kung ano man yung problema nila. Kung health man yan or gusto nilang kumita online or maging successful, you have to be out there. Nagbibigay ng value, nagbibigay ng mga valuable information na makakatulong sa kanila. And by doing that, 'di ba? Napapataas mo rin yung KLT or yung kilite. 'Di ba? They will know you, like you, and trust you. 'Di ba sabi nga, people buy from the people they know, like, and trust. So ngayon, tanong ko sa inyo, kilala ba kayo? Know ba kayo ng tao, ng mga tao sa online? Gusto ba nila kayo? Tama? And pinagkakatiwalaan ba nila kayo? So maybe yun yung reason why kung bakit ang hirap makabenta. Kasi nga, yung trust wala pa. Di ba? Kung hindi nila tayo pagkakatiwalaan, paano nila ipagkakatiwala yung pera nila sa atin? Tama? Na yung pera na yon is ibibigay nila sa atin in exchange dun sa balyong binibigay natin. Tandaan po natin, ang sales, napakaganda ng sales po. Hindi po yan pamimilit ng tao. Kasi karamihan, Coach Jay, pag mali ang mindset natin sa pagbebenta or sales, dun pa lang, hindi ka na makakabenta, mahirapan ka makabenta. Kasi you think na ang pagbebenta ay pushy or hard selling. Pag ganun ang mindset mo dito, hindi ka talaga makakabenta. Pero kung ang thinking mo dito, you are helping people. Di ba? Makapag-move forward from point A to point B. Hindi ka mahirapang mag-alok, hindi ka mahirapang magbenta. Kasi alam mo, nakakatulong ka sa tao. Dapat ganun yung mindset mo. Natin pala. Sorry. Dapat ganun yung mindset natin sa pagbebenta. Pag kasi mali mindset mo dyan, wala na. Ayaw mo mag-take ng action kasi nahihiya ka. Di ba? You think na namimilit ka ng tao para lang magka-sale. Instead of you are helping them to move forward and you are positioning our products and services as solutions sa kanilang mga problema. Ang tawag po sa atin dito ay hindi mga pushy seller. Ano po tayo dito sa Clicknomics? Solution provider po tayo. Yun Yun. po ang thinking natin. We Solution are provider. the solution provider. Yun. Bakit mo nasabi yun, Coach Nel? Kasi coach nung dati rin kasi, meron din akong maling paniniwala sa pagbebenta. And yun Yes. yung reason why, ba't nahihiya rin ako mag-approach sa mga tao. Kasi nga, I'm thinking na pag nag-approach ako dito, sabi niya, bebentahan ko siya, pipilitin ko siya ng bagay na ayaw naman niyang bilhin. Di ba? Tayong mga tao, we hate being sold. Ayaw natin ng binibentahan tayo. Tama. Pero, as per research, ang mga tao mahilig yung bumili. Only if they see that product or services as makakatulong sa kanila na makapag-transform sa buhay nila. Di ba? It doesn't matter kung ano yung gusto nilang transformation. Makakatulong ba yan sa health? Makakatulong ba na tumaas yung lifestyle nila? Bakit may mga bumibili ng mamahaling bag? Yung mga Louis Vuitton? Kasi nga, they want status. And may mga tao po talaga na bagay dyan. And yun talaga yung mga taong target mo talaga dyan. May mga taong hindi pang ganun. And may mga tao po talagang pang ganun.
Yun yung hahanapin mo. Kaya ka nga nagko-content eh. You have to go out there para matap sila, para ma-target sila, para ma-attract mo sila. yun, yun kasi yun eh, Coach J, di ba? I hope it makes sense, no? Ang dami kong sinabi. Pero Yes. siya lang ibig Totally sabihin na, no? agree, Snell, no? So magandang points yun na dapat makita nila na we are all the solution provider na kung saan tayo yung nagiging nagpo-provide ng solution sa kanila. Kung karamdaman or meron silang sakit, hindi naman natin kine-claim, nagagaling sila doon, pero maraming natutulungan yung mga product natin like Whole Herbs, Shake and Slim, ayan, magkakaroon kami ng mga Shake and Slim challenge soon, abangan nyo yan, no? Sasali kami ni Coach Nel doon. Shake and Slim challenge. Chicken Sali kayo slice. doon ha. Also, ayun, importante na dapat ganun din tayo na business is all about exchange of value. So, once na makita ng mga tao na merong value yung ino-offer mo, plus nakikita rin sa'yo na mataas yung value mo sa kanila, plus points yun. Ikaw yung hahabulin nila. Ano ba yung binebenta mo? Bentahan mo naman ako. Gusto ko niyan. So ganun yung ganun yung business, hindi siya talaga pilitan. Ang goal is position you as a solution provider, no? A value para sa ibang tao and magugulat ka na lang, no? Kusa nang lalapit yung sales sa'yo. But still, yung mga marketing, yung mga ads, it works yan. Pero malaking malaking help kung magagawa nating lahat, gagawin nating lahat yung tinuturo namin dito. Be the person of value. Okay? Ikaw dapat yon. Dapat nakikita ka nila na meron kang value. Okay? Paano mo yung magagawa? Paano mo yung mapuposition? Yun yung ginagawa ni Coach Nel. Continuously create content. Continuously show up. Continuously post. Continuously coaching people. Kahit hindi na niya kasama sa team, kino-coach pa rin niya. So, malaking bagay yon, no? Yung pagtulong. Alright, so sige. So may time pa ba tayo? Ang dami pa nating time, no? Sige. So bigyan natin sila ng, is anyone here na merong katanungan kay Coach Nel? Ayan, meron ba? Taas ang kamay. By the way, Coach Nel, no, bago natin punta tayo dun sa Q&A session, maraming salamat sa pagbibigay ng tip sa mga affiliates natin. I believe yung mga shinare mo is sobrang applicable and napapanahon sa mga kasama natin. Kasi based dun sa mga chat nila, sa mga questions nila, habang nag-share ka, nasasagot yung mga katanungan nila. Pero if anyone here na merong questions personally kay Coach Nel, ayan, taas ang kamay. Huwag mahiya. Ayan, go ahead, Coach. Coach Anthony, go ahead. Isasama kita dito sa spotlight. Tatlo na tayo. Ayun, no? Hello, Coach. Hello, Coach Anthony. Let's go! Yes, Ako! let's go. Ako tuwan-tuwa ako kay Coach Nel talaga. Grabe yung transformation niya mula nung few months pa lang, no? Nakita ko siya before, tapos ngayon, grabe talagang bilib na bilib ako. Ang galing niya na magsalita, tuloy-tuloy na, hindi kagaya dati na yun nga, sabi niya parang robot. Pero ngayon, grabe, tingnan nyo. So guys, talaga, tama yung sinabi ni Coach Nel, no? I-model nyo lang. Di ba sabi nga ni Tony Robbins, sinabihan din niya ako kasi sabi ni Tony, if you really want to be successful in life, Anthony, listen to this. Simply model the successful people. You find out how they think, you find out what they did, and do what they did to get it. Oh, kami, ang laki-laki ng boss ni Tony Robbins, di ba? Yes. One-on-one kami, virtual. Kaya nasa-shock ako eh. Ah, tapos, yun nga, ang dahil kong natutuhan kay Coach Arnel, yung acne. Kasi dati ganun talaga ako, yung alam ko na yan. Kaya puro failures ako nun sa MLM companies. Kaya naging successful lang dahil nga, yung ginagawa ni Coach Nel, yun ang gagawin natin. Susundan natin si Coach Nel. So, ang tanong ko, Coach Nel, ano talaga yung pinaka-sikreto mo? I-share mo naman sa amin para para nasa right direction kami, Coach Nel. Ano yung pinaka-main trait mo na bakit mo na-achieve mo ngayon? Yan. Yan, Wala ganda. naman na actually yung sekreto, Coach Anthony. So, ang naging sekreto ko lang at naging breakthrough ko sa Clicknomics is talagang inuna ko si Lord this time sa negosyo. Yun lang yung kulang sa akin nun. Kaya nahihirapan ako maging successful. Although lahat, ginagaya ko, sila Coach Jay, sila Coach Edward, Coach The Josh,
Coach Angelo, Coach Van, may kulang pa rin. So, naging pasaway din ako na anak ni Lord. Hindi ko siya ina-acknowledge sa buhay ko. So, yun yung sa tingin kong missing piece. And the rest is history. So, kung hindi naman tungkol kay God, ang sekreto lang is growth mindset. Yun pa rin. Growth mindset. Dapat always willing to learn and to serve others. Kasi tandaan natin, hindi tayo laging magaling. Laging mayroong mas magaling sa atin. And you should always improve yourself daily. Kahit 1% lang yan. Yung kasi ang sekreto ng mga successful na tuloy-tuloy Hindi yung ngayon lang tapos sunod wala na. Kung gusto mo dire-diretso, dapat growth mindset ka. Always be willing to listen, to implement, to apply, di ba? To adjust, to improve. And syempre, duplicate mo lang kung ano yung gumagana. Huwag mong i-duplicate yung hindi gumagana. Tama? And replenish lang, lalo mo pang galingan kung saan ka talaga, kung saan yung nag-work sa'yo. And pag master mo na yon, move on ka naman sa susunod na ibang strategy naman. So always be willing to learn pa rin. Yun pa rin. Yun lang yung sekreto. Yun, No? yun. Yun. Yun nga, Coach Nel, gusto ko lang i-share, no? Tama si Coach Nel. Kasi yun nga, alam ko na makaka-relate kayo lahat dito kasi maraming sa inyo magaling, maraming matalino sa inyo, maraming believe sa sarili. Pero I'm telling you, you do not fix what's not broken. Clicknomics is not broken, guys. Huwag niyong Yun. isipin, kasi ganun, yung failure ko talaga, 6 na MLM companies, failure ako. You know why? Kasi graduate ng UP, scholar, tapos number 1 sa MBA. Pero hindi yun ang sikreto. Sabi nga ni Tony Robbins, you do not fix what's not broken, Anthony. Kaya lagi ako nasa shock. Kaya dito sa Clicknomics, guys, hindi siya broken. Kaya sundin nyo lang lahat ng training, attend lang tayo. Everyday, yun yung ginagawa ko everyday as much as possible. Hindi lang ako naka-attend ng Friday dahil tinakbo sa ospital yung mga pamangking ko. Na dengue sila, grabe. So, yun. Tapos, ano pa ba? Ayun, ang natutuwa ko kay Coach Nel, yung everyday nga, yun nga, inuuna ko talaga si Lord talaga. Yun ang nakita ko na kulang sa akin, na yun, number 1 talaga si Lord. Para kasi, siya yung magbibigay ng guidance sa atin, guys. Guys, kasi may tinatawag na Holy Spirit. Siya yung gagay niya tayo doon sa tamang direksyon kung ano yan. Kasi alam ni Lord kung ano yung gusto natin eh. Alam niya, alam niya. So, kaya magdasal lang tayo everyday sa morning, magpasalamat. Tapos, yun nga, sa grupo namin, nag-share kami ng YouTube na yung ano yung Coach Snell, yung sa YouTube, yung mga dasal, morning Mm. prayer. Naku, Mm. napaka-effective po nun. Kaya tuwan-tuwa po ako. Ngayon po, imagine yung share ko lang sa inyo, yung system.io, libre doon, di ba? Hindi siya madali. Pero tuwa-tuwa ako nailipat ko yung domain ko sa system.io. Ngayon, it's working na. Tuloy-tuloy. Ayun, Pero congrats. sinimulan ko po sa guys, sinimulan ko sa dasal. Sabi ko kasi the night before, hindi ko makuha-kuha. The following day, morning pa lang, nagdadasal na ako. Diyos ko, makuha ko na po sana, makuha ko na sana. Yun, nakuha naman po. So, tama po si Coach Nel. Prayer lang po, prayer po, prayer po. Yeah. Yan. Thank you so much, Coach Anthony, Thank you so sa much, Coach Anthony. share na Thank you rin po, thank you. value. Ayan. So, okay. So, I believe si Click Partner Eve. Hello, Click Yan. Partner Eve. Kamusta ka Hello. na? Hello, Coach Eve. Meron ka bang Hello. gustong i-ask, Coach Mel? Ako talaga, alam niyo naman na, mas sa totoo lang ha, hindi naman to ironic. Mas una pa akong kumita kay Coach Neil. So, nung sige siya nag ano na, totoo 'di ba Coach Neil? So, ngayon, noong una pa lang, nung bago pa ako sa Clicknomics, panay siyang nagsishare. Sabi ko nga sa anak ko, bakit ba itong tao na to? Panay nagsishare. Sabi ng anak ko, hayaan mo lang ma, siguro mayroon talagang mission yan sa Clicknomics. So, share siya ng share hanggang sa nung nakita ko yung previous nila na nung August pa last year, nagsishare din siya. Pero honestly, sinabi naman niya, hindi pa siya kumita noon. Pero ako kumita na noon, ang kulang ko lang talaga. Kaya tatanungin ko sa iyo, Coach Neil, Go ahead. paano ka ba nagdadasal? Ako nagdadasal, isipin mo na lang ha, sorry God. Matagal ako sa mga madre, Benedictine sisters, nagdadasal kami, may retreat kami, may recollection kami, pero
sa palagay ko sa ngayon na panahon na ito, kulang ako sa dasal at saka kulang ako sa tiwala sa Diyos. Okay? Nung nagsimba ako ng Sunday, matagal ko nang pinag-isipan to. Ang sabi ng pari, patungkol talaga sa kulitin ninyo ang Diyos, sabihan ninyo ang Diyos kung ano ang gusto nyo. Ngayon, after that, sabi ko ba, parang nag-connect sa mindset ko na alanganin akong ang aking belief sa sarili at saka faith. Ngayon, pumunta ako sa Blessed Sacrament. Ngayon, kumuha ako ng isang doon, paper. Ang nakuha ko, tinago ko pa. Allow me to read this one. Ask Wow. the Lord to bless your plans and you will be successful in carrying them out. This is Proverbs 16. Oh my God, I really love this and siguro gawin ko na ngayon na I will allow God to guide me because I cannot do this journey alone. I won't be Yun. successful. Exactly. Yeah, true. Exactly. Tama talaga. So sorry God, masyado akong doubtful. Masyado akong believe sa sarili ko. I can do this alone. Kumita na ako nung ilang buwan pa lang ako sa Clicknomics. May kita na ako. Pero anong ginawa ni God? Pinarusahan ako. 4 months, wala akong kita. Nagpo-post ako, marunong akong mag-video dahil teacher ako, nag-online kami. Alam ko yan. Hindi ako takot. Pero ang tanong ko, bakit ang mga video ko hindi dumating, hindi nakarating doon sa mga tamang tao na dapat puntahan ng mga video ko. So, yun lang ang problema ko talaga. Alam mo, madami na akong talagang reflection. Alam mo man, Coach Jay yan. Dahil nag-a-attend ako ng marketing, nag-a-attend ako ng Tuesday, nag-a-attend ako kay Coach Van kasi kayo ang mga tao na nakapag-open ng aking mindset. Siguro bobo ako talaga. Hindi ko ma-trace na God is the only way. Sorry mga kapatid, pero 67 years old na ako, pero minsan sa pananampalataya, grade 1 pa lang ako. Kahit na ang orientation ko ay mga Madre Benedictine Sisters, hindi ako nagturo sa public school. Private schools na mga Madre palagi. Pero siguro na-overthink ang sarili ko, sobrang tiwala ko sa sarili ko. Mahal ako ng Diyos. Bakit ako pababayaan? Totoo yan, mahal ako ng Diyos dahil binigyan ako ng pangalawang buhay. Na-stroke ako last year. I'm still alive now. So, tama ang sinabi ni Coach Van, hindi aksidente, nasa Clicknomics ako. Meron akong mission. Sana, ano kaya yung mission na yan? Gusto kong malaman yan. Gusto kong ma-open ang mind ko para malaman ko kung ano ang mission na yan. Coach Neil, paano ka ba nagdadasal? Baka hindi yan ang style ng dasal ko. Actually, wala naman akong talagang special na paraan paano magdasal. I just humble down to our mighty Creator. I surrender myself sa mga pagising pa lang kung anong kailangan gawin. So, yun lang po yung sekreto. And kung sana pong lalabas yun sa'yo. Kung Sana. sana lalabas yun sa'yo. Sana. Humility talaga. Coach Jay, Yes. ang Humility pa rin po. hinihingi ko sa Diyos, Lord, give me the grace to be humble, to be patient, to be kind. Kasi minsan, ang salita ko talaga, irritable ako. So, ganyan ang sagot ko sa mga kasama ko. Kaya sabi nila, matapang ako, mataray ako, fierce teacher ako. Kaya, last year ko na sa school, I want to create a new, like, I want to create a new mark when I leave next year. Dapat makilala nila si Mama nyo nakakaiba, hindi yung mataray na teacher, malayo pa lang tumatakbo ng estudyante. Dahil nung nasa OSA ako, come here, sabi ko, usap tayo sa opisina ko. Ma'am, hindi ko kasalanan yan. Ganon ang tingin ng mga estudyante sa akin. Gusto kong ibahin ang image ngayon. Last year ko na ngayon. So, yan, humility talaga ang dinadasal ko. Hindi ako humble na tao. True. Salamat sa pakinig. Salamat sa pag-share ng yung Yun lang po yung share secret. mo, Click Partner Eve. Ang laking inspirasyon na yon para sa amin dito sa community, kay Coach Nel, sa mga nag-attend dito. May tamang oras sa lahat ng bagay, I believe. Naniniwala ako doon. May time na dapat tinuturuan tayo sa merong season ng pagtatanim and meron ding season ng pag-ani.
Pero dapat ma-enjoy natin, no? Mag-enjoy tayo kung ito yung time na harvesting na, so mag-enjoy tayo. Pero yung time na pagtatanim, matagal 'yun kasi hindi naman sa typical na pagtatanim, pag nagtanim tayo ng palay, buwan. Pero sa Buwan. ani, ilang araw lang. Yes, Ang tama. I believe personally sa akin ganun din na mas marami po talaga yung araw or day na tuturuan tayo. And pine-prepare tayo sa something na mas hindi natin kayang ma-imagine. Kasi yun yung gusto ni Lord sa atin, yun yung gusto ni God. Yung ma-experience natin, yung kasiyahan, ma-experience natin yung blessings, yung abundance na gusto niya para sa atin. So, nakikita ko yun sa iyo, Coach Eve. Darating yung time, as long as, ayun, My kumapit ka, God. yung faith natin nandyan, sasamahan ka namin and samahan nyo din po kami. Magsasama-sama tayo. So, salamat po sa inyong buhay kasi malaking inspirasyon kayo sa mga nandito and sa amin po. Salamat. Thank you so much.